Bunuan, nilaglag na ni Marcos Jr. At ito, mga anak ng mga kontraktor at mga congressman na buhay prinsesa ay nagsalita na. Aba, grabe na to ha. Kala ko may depression na kayo. Oo, talagang pinotaktiho ng mga netizen. Ito pong mga mga prinsesa, prinsesa ng mga kontraktor, ng mga congressman at lalo na nga dito itong pamangkin ni Saldico na si Claudine Ko at iba pa ay pinuputaktiho ng mga netizen dahil nga dito sa kanilang marangyang pamumuhay na buhay prinsesa. Prinsesa. At dito nga ay talagang nag-iyakan itong mga to dahil wala pong humpay ang pangbabash ng mga netizen sa kanila. Dahil nga dito sa mga magagarang bag, sa magagarang mga kapag kumain gumagastos ng 300k sa yung mga ano pa at yung iba naka private jet pa. So talagang mapapa-wow ka talaga sa kanilang lifestyle. At dahil nga dyan, nagkaroon ng hinala ang mga netizen na hindi kaya ito yung pera sa flood control. Dahil maraming nag-aabang ngayon sa issue ng flood control at alam din naman natin na grabe ho ang nagiging nakawan dito sa flood control. So, eto nga nagsalita na sila. At dito may isang video na kung saan ay sinasabi or nilaglag na ni Marcos Jr. itong si Mr. Bunuan, former secretary ng DPWH, no? Na talagang siya ang mananagot ng lahat ng kung ano man ang maaaring pananagutan ng nangyaring nakawan diyan sa flood control issue. So ayan yung mga papanorin natin. At bago dyan, dito muna tayo. Ito na yung video na to. Medyo lagyan lang natin ng chroma key kasi nga alam nyo na, medyo misan netong network nito. Ay, sige lang. Ano lang natin ha, medyo naibay na pindot natin. Dapat pala ito. Etong video kasi nito guys, talagang alam niyo na nagkaroon kasi ito ng minsan kasi nagdidilaw. Oo, nagdidilaw etong mga ito, kaya medyo ganyanin lang muna natin na at least para makita niyo rin, makikita niyo rin na may mapapanood niyo. So sanin. So eto po yun, panoorin natin. Nasa linya na po ngayon para nga pag-usapan natin itong pinotakte ng mga netizens itong nakaraang linggo. At hanggang ngayon po ay itong mga Nepo babies kung tawagin. Nako, Nepo babies. Explain niya sa atin yung tinatawag na psychology of corruption. Maging yung napanood ko itong video niya may binanggit siya, Lucifer effect. Ano po ba yan? Dr. Rian Portuguese, magandang umaga po. Panoorin natin. Magandang umaga din sa inyong lahat. Pero psychologist ako, hindi ako doktor. Ayun pa. Ayun, psychologist. Oo. Hindi po. Yeah. Sige po. Ano pong gusto niyo itawag namin sa inyo, Doc Rian? Rian na lang. Rian na lang. Ayan. Rian Ramos. Rian. Pinahintay ka namin, Rian. Pinahintay ka, sorry. Oo. No worries po. Ayan. Sige po. Rian, Okay. ito pag-usapan natin ito bago ang lahat. Kasi last week, nung usap-usapan yung tungkol sa mga Nepo baby, si Manong Ted dito, pagpasok ko, ang tanong agad sa akin, bakit ba Nepo baby ang tawag? Siguro yun muna ang explain natin. Yan tinatanong ng mga magulang. Oo nga pala, bakit Nepo? Kasi Nepo parang sakit. Kasi di ba, sorry sa word pero may Nepo parang palagastos, ganun. Eto hindi ko pinanood tong video na to pero may pumasok kasi sa akin, may sakit kasi na Nepo, alam niya, Nepo manyakol, ganun. Di ba may sakit na ganun, mahilig sa tutot, alam niyo na. Meron naman Nepo, basta maraming ibig sabihin ng salitang Nepo. So ano nga ba talaga si panaran natin? Ano ba yung mga Nepo baby na yan? Kayo nang mag-explain, Rian. Ano nga ba itong Nepo baby? Yan, kasi pag sabing Nepo, nanggaling yun sa word na nepotism. Ibig sabihin ito yung mga tao na nanggaling din o connected sa mga tao na may similar na career na na-build doon. O kaya naman halimbawa kung politician, 'di ba? Kilalang politician. So nepotism, may connection siya doon. So Nepo. Ayan. Nepo baby. Kaya Nepo babies kasi mga pwedeng anak. Ayan. Oo. Anak sila ng mga
taong ayun, kilala o kaya connected doon sa mga tao na yun. Oo, hindi na to in politics, no? Like mapa-businessman, Yeah. pag sinasabi nila nagbe-benefit ka doon sa yaman ng nanay or tatay mo, tinatawag ka na nepo baby ka. Pero sige po, Rian, yung behavior of posting ng isang tao ng kanyang wealth or lifestyle, na usong-uso na ngayon, ano? Posting online na mga halimbawa kung ano man yung mga bagay na meron ka. Saan po ba galing o anong ugat nitong behavior na ito? Well, kasi nakita naman natin na malaki ang pagpapahalaga ng mga tao sa social media, 'di ba? Na malaking pagpapahalaga dun sa pagpapakita ng material possession, 'di ba? Kaya dahil nandun yung malaking pagpapahalaga at saka nakikita na okay, mas attractive tayong tingnan kapag nagpo-post tayo ng magagandang gamit natin o kaya mga bagay achievement, kasi iba-iba tayong definition ng achievement natin eh. Pero Okay. yung mismong lipunan kasi natin, mataas yung nilalagay nilang halaga doon sa mga material na bagay, sikat ka, o kaya naman kung ano-ano pa. So, dahil ganun, yung pagpapahalaga doon, maraming mga tao tuloy na parang gusto din nila iparamdam na, meron din ako niyan, di ba? So, sa totoo lang, wala naman ding masama kung tayo ay nagpo-post ng mga milestones natin sa buhay. O kaya naman kung anong mayroon tayo. Kasi syempre, proud naman din talaga tayo, no? Kung titingnan. No? Pero syempre, mukhang iba-iba din kasi ng context yan kung bakit nagiging hindi rin ganun kaganda yung reaction ng mga taong bayan ngayon. Okay. Naman doon sa tinatawag nga na nepo babies. Oo. Sige, pag-usapan po natin yan ngayon kasi sabi mo nga parang because of social media kaya nauso itong mga posting ng kung ano-ano mga bagay na meron ka. Pero meron bang specific timeline kung kailan nagsimula to? Kasi nung nagsimula naman yung social media for connection with our loved ones, with our family, kayo ba pinag-aaralan nyo? Kailan ba nagsimula ito? Not just specific for nepo babies but for everyone. For everyone, I think mga ano yan ma-observe natin nung time na nagkaroon na ng yung Facebook platform, 'di ba? And makikita mo sa Instagram, simula nung sabihin natin mga around 2000 something na din, di ko na mapinpoint, pero makikita mo yung pag-transition noon from something na ginagamit lang siya for social connection. Yan, nakikita natin na yon, nagkakaroon na ng curation doon sa mismong mga contents na kailangan maayos yung damit, kailangan maayos yung mga pinopost natin, o kaya may mga nagpo-post ako. Maayos naman yun sa kanila. Kaso nga lang, pangbigatin. Hindi kasi, ang tinatanong lang naman ng netizen, sa edad kasi nila, medyo hindi ka makapaniwala na mabibili nila yung mga ganun. Pero mo, bag pa lang, milyon na. Relo pa lang, milyon na. 'Di ba? So, mapapaisip ka, meron pang nag-viral na isa na merong tawag dito, elevator food. So doon, parang doon nilalagay yung pagkain, tapos bababa lang sa kwarto niya, ba? Kagamitan pa ni Batman yung ganun. Ang ano kasi dito ng mga netizen, parang nagtataka ang mga netizen na sa edad mong yan, ganyan, nakakabili ka na ng ganyan. Tugsang galing yung pera. Tapos diba, may issue nga sa flood control. Nagkakahanapan tayo ng bilyong-bilyon, trilyong budget ng flood control. Yung mga magulang ng mga nepo babies, tawag dito, kamag-anakan nila yung mga involved sa nakawan sa flood control. Kaya nababash sila ngayon. Kaya pala nabibili mo yung ganyang kamahal na bag kasi pamangking ka ni ganito. Kaya ka pala nakakabili ng relo na mamahaling kasi anak ka pala ni ganito. So, yun yung kadalasan na mga nakikita natin. So, tapos ang masama pa dito, tawag dito, nagbablog. Kaya nga sinabi ko, kapag pinasok mo ang vlogging, handa ka na sa pangbabashing. Handa ka na sa bashing. No, pag pinasok mo ang vlogging, handa ka na sa bashing. Talagang meron at meron yan. Merong hindi matutuwa sa iyo. Totoo yung kasabihan na matatanda na may isang tao na ipinanganak na galit sa iyo. May ganun talaga. Hindi mo maiwasan, hindi mo mapipilis lahat ng tao ngayon. Kung iyan ay pinagtrabahuhan mo naman, sa edad mo, masipag ka, 13 years old, 12 years old, nagagapos ka na ng palay. Ano ako? Ano kayo? Ako?
Kung bata ka pa lang, mahilig ka na mag-ipon, magtrabaho, nag-i-school ka, tapos trabaho, diba? So talaga may pagmamalaki mo na sa pinaghirapan mo galing yun. Katulad yan, diba? Nakabili ako ng Coach na sapatos. Hindi ko naman pinagmamayabang pero second hand lang din yan. Ang first owner niyan, si Banat Bay, doon ko lang sa kanya binili yan. So nagkakahalaga ng 30,000 yun. Pero ngayon lang ako bumili ng gano'n kasi nga pang show ko sa SMNI para naman kahit pa paano magmukha akong maayos, di ba? Pangit na nga, tapos dugyot ka pa. Ew! So kaya ako binili yun, diba? So hindi rin ibig sabihin na porket mamahalin suot mo, nakakalinis na, hindi rin ganun. Talagang parang magmukha ka lang elegante. Elegant, diba? Elegant. Ganun. So kayo, yung mga Nepo babies, huwag kayong balat sibuyas. Pinasok nyo yan labasan nyo yan. Gano'n sila ka-proud. Di ba dati makikita natin naiinis yung mga tao kapag nagpo-post ka ng picture na mo ng pagkain. Kasi naabutan ko yun naiinis. Diba? Parang sabi na, napaka-petty naman yan, nagpo-post ng mga pagkain, tapos pinipicturean. Tapos eventually, na-shape yung mga tao na, oo nga naman, walang masama sa pagpo-post ng mga pagkain. Hanggang sa mula dun sa pagkain, mapapansin mo na nagpo-post na sila ng mga pwedeng kotse, pwedeng bahay. Dati-dati mapapansin mo na, ay, nakakaasar kasi nagyayabang. Pero eventually, na-shape din yung mga tao na, oo nga naman, wala namang masama. Na nagpo-post din naman tayo ng mga bagay na pinaghirapan natin kasi pinaghirapan naman natin siya. So makikita natin na, every time na nagkakaroon tayo ng mga ganong klaseng pagtanggap, nagkakaroon ng mga struggles, 'di ba? Kasi nagkakaroon ng conversation, nagkakaroon ng usapan na hindi naman talaga sa lahat ng bagay ay masama talagang mag-post nung mga bagay na mayroon tayo. Pero makikita mo yung transition na yun from pagkain, hine-hate natin yung mga ganong tao. Then eventually nag-change na din siya na, o nga no, parang lahat tayo nakikisabay na kailangan kinocurate na din halimbawa yung mga contents natin, yung mga pictures natin, yung mga videos natin na dapat parang fino-flaunt siya. Pero syempre hindi naman yan nag-a-apply sa lahat ng mga tao, no? Pero madalas kasi napapansin natin na mas madami yung likes or engagements, mga comments na maganda kapag nagpo-post tayo ng mga bagay na maganda. 'Di ba? Yun yung tatawag natin na status signaling, parang ganyan. So parang naiisip ng mga taong nagpo-post na yon na attractive ako sa mga potential na pwede kong friends or connection kapag pinopost ko yung mga bagay na mayroon ako kasi it also shows na mukha akong successful or it is equivalent dun sa pagiging successful na tao. Ayan. Kaya, ayun, parang napapansin natin, nag-change na din siya. Correct. Rian, tama yun. Maging yung pagdami din ng mga social media influencers online, kung saan parang naging inspiring story for other people na, uy, lulook up ko yan, ganyan din yung gusto ko. Kaya rin siguro dumami yung flaunting, yung mga tao na nagpo-flaunt online. Pero, just recently, halimbawa itong last week nga, pinutakti nga nitong mga netizens natin, itong mga kung tawagin ay Nepo babies. Kung dati na-idolize, ngayon pina-public shame na. At dire-diretso ito, wala tong tigil hanggang sa ngayon. Meron pa nga silang mga listahan na inilalabas. Yung ganitong behavior naman ng tao na noon, inspiring sa akin yung ganyang storya, pero after this flood control projects incident, public shaming na. Kasi paano ka may inspire dyan? Kagaya nga na sinabi ko, maraming ang netizen na nagtataka sa kung saan ka kumukuha ng pambili ng mga mamahaling kagamitan or mamahaling gamit. At buhay prinsesa. 'Di ba? Paano mo nagagawa yan? So ibig sabihin, nang binibigyan ka ng pera ng magulang mo at yung pera na yon ay pwedeng nanggaling sa pagnanakaw ng flood control. Pera ng flood control. Hindi pag nanakaw ng flood control, magtitinda ka sa junk shop. Diba? So yun yung kinakagalit ng mga netizen dito. At never nakaka-inspire yung mga ganyang kwento. Ako, ni minsan ang pinanood ko ng mga ganito na from wala hanggang sa naging mayaman na, nabibili na nila lahat. At talagang subaybay ako dun. Siguro si Kong TV. Pag-usapang vlogger kay Kong TV ako, talagang nagsimula yun sa wala, nabili niya na yung gusto niya sa panahon ngayon dahil nga sa pagsusumikap niya. Ay hindi katulad itong mga vlogger na Nepo baby, itong mga vlogger na kamag-anakan
ng mga kontraktor at mga tawag dito, mga congressman, anak or pamangkin na nagyayamanan, mapapatanong ka rin talaga kung saan galing yung pera nila. Diba? Tas may issue pa na lumabas na yun nga, yung isa sa mga anak ba yun na merong elevator food. Diba? So talagang manggigigil, imbis na ma-inspire ka, manggigigil ka eh. Ginagawa. Anong explanation nito dito? Bukod pa syempre sa malalang korupsyon na meron na tayo ngayon. Oo. Yeah. Well, yung ganong klase ng reaction naman ng mga tao ngayon, I think makukonsider natin siya as natural na response nila na hindi natin totally makokontrol. Kasi nakita yung malinaw na connection ng mga sinasabi nating Nepo babies dun sa flood control projects, kaya naging ganon yung kanilang response or ganon yung kanilang naging reaction sa mga ng mga anak na to. Pero importante din kasi na ma-highlight natin na yung mga tao ay napapansin natin yung ines or yung galit nila dun sa mga anak dahil maaaring itong mga bata na to or yung di naman actually sila mga bata na may nasa tamang edad naman na sila at di naman na sila babies, pero itong mga tinatawag nating Nepo babies, sila kasi nasa social media. Kaya sila din yung nakakaramdam ng ganong klaseng pressure. Hindi katulad dun sa mga mas nakakatanda, na talagang totally involved doon. Hindi sila masyadong nararamdaman kasi hindi sila ganon ka-connected sa social. Tsaka katarantaduan yan. Sabi ko nga, bago ka pumasok sa social media, normal ang bashing dito. Sabi ko sa'yo, ultimong lola mo na 20 years nang patay, idadamay nila. Totoo yan. Para lang mabash ka. Hindi katwiran yun. Alam nyo kasi, yan yung content na pangmayabang. Nakabili ka ng ganito, nakabili ka ng ganyan, di ba? Hindi ko nilalahat May mga vlogger na yan ang content, yung mga mag-flex ng mga mamahaling bag, pero sa pinagsikapan nila, yung pinagdugot pawis ang inilaan nila dun. Yun, walang problema yun. Pero tong mga to, mga pamangkin ng kontraktor at gobernador, mga politiko, hindi mo masasabing namuhay ng mahirap to. Siguro, sabihin na natin yung magtsuhin, nanay, magulang nilang mga politiko, dati naghirap. Simula sa hirap, hanggang sa katulad ni Mayor Isko Moreno, simula sa basurero. Diba? Na ngayon, sabihin na natin, may pera na, mayor na siya. Artista pa, diba? So doon may intindihan natin na magkaroon ng yung mga anak niya na magkaroon ng magagandang kagamitan dahil sa pagiging artista pa lang ni Mayor Isko pwede niya nang mabili sa mga anak niya yun. Pwede niya nang maibigay sa mga anak niya. Pero itong mga to, mga kontraktor at itong na-involved sa flood control issue, hindi may bibilihan ngayon, hindi nga iisipin ng netizen na hindi galing sa nakaw yan. Social media. So kaya kailangan din natin maging aware doon na baka kaya nakikita natin yung malaking backlash dito sa mga Nepo babies na to kasi sila yung present sa social media. But it doesn't also mean na itong mga talagang involved sa ganong klaseng mga proyekto hindi naman din sila pinipressure. Kasi nakikita ko din sa mga posts na nandun yung demand sa mga magulang o kaya sa talagang mga involved sa mga project na yon. So pero syempre, mas maganda sana sa mga netizens natin na i-highlight natin talaga kung sino talaga yung pinaka-involved din doon. But again, hindi natin mapipigilan kung ganon yung nagiging response ng mga tao. Kasi oo nga naman, yung nangyaring mga insidente ay may kinalaman talaga doon sa taxes at saka sa involved talaga sa mga public kumbaga may shared responsibility dapat talaga doon. Pakiramdam nila na pabayaan sila o kaya naloko. Yung pag-call out ng mga tao ngayon online dito sa mga anak ng contractors, anak ng politiko for social accountability. Meron ba yung line na dapat hanggang dito lang tayo? O dahil yun lang yung tool na meron sila ngayon, talagang sige ituloy nyo hanggang sa merong mapanagot? Paano po ba yun?
Yeah, magandang tanong yan kasi yan din tinatanong kung ito ba ay form of bullying na ba. Siguro linawin natin kung ano ba definition kasi ng bullying. Pag sinabi kasi natin bullying, may tatlo yan na sangkap, no? Or parang masasabi natin na composition. Una dyan, meron tayong tinatawag na power imbalance, meaning hindi pantay yung kapangyarihan. Pag sabing kapangyarihan, ito yung mismong influence o kaya naman resources, ganyan. So, pangalawa, meron din syempre ditong tinatawag na intentional harm, meaning ginagawa mo to kasi gusto mong saktan yung isang tao. Pangatlo, nandito yung repetition ng harm. Meaning paulit-ulit. Tinatawag nga siyang abuse na kasi uulit-ulitin niya to. Oo. So ngayon, tingnan natin yung ginagawa ba ng mga netizens ay tinatawag na bullying. No? Pwedeng yung iba nag-overstep dun sa ginagawa nila. Pero kasi tingnan natin tatlong sangkap. Bullying ba talaga siyang makukonsider? So una, tingnan natin yung tinatawag natin na repetition of harm. Ginagawa ba nila to paulit-ulit ever since bago yung mismong incident na yon? Kasi mula dun sa period of time na to, ngayon lang siya nangyayari. No? Okay. Yung intentional harm naman, masasabi natin kung intention ba talagang ginagawa ito, nasasaktan talaga nila yung mga tao na to, no? Most of the time, kung makikita natin yung mga message ay nagde-demand sila ng pressure at saka ng accountability dun sa mga pangyayari na yun. At nagkataon, tama ka nga, DJ Chacha, na ito lang yung available na resources din nila, accessible sa kanila, kaya ito lang din maaari yung ginagamit nila para magkaroon ng pressure. Pero yung intention talaga, kung gusto nilang saktan yung isang tao, mahirap talaga siyang malaman, pero kung ano yung evidence na nakikita natin ngayon, which is nagde-demand ng accountability, yun yung content na nakikita natin, maaaring mukhang yun yung intention nila. Nagde-demand sila ng accountability. Pangatlo, yung power imbalance. Madalas sa power imbalance, yung mga gumagawa ng bullying ay yung mga bullies, di ba? Sila kasi yung... Kaso ma'am, hindi naman pambubuli yun eh. Totoo din yung sinasabi ng mga netizen eh, at katanungan yun eh. Katanungan yun, nasaan galing pera mo, nakabili ka ng ganyan, sa edad mong ganyan. Katanungan, nababasa ko yung mga comment dyan. Nababasa ko yung mga comment mo patungkol niya sa mga Nepo baby. At ayun nga, kadalasan na mababasa mo doon, bata ka pa, meron ka ng ganyan, saan galing pera mo? Hindi kaya, o diba? May mga ganung salita doon, hindi kaya, ayan na yung budget sa flood control. Yun yung mga nababasa ko kadalasan. So, para sa akin, hindi yun bully. Hindi yun pangbubuli ng mga netizen. Yun ay nagtatanong sila at hinahanap nga nila. At marami naman naghahanap ng tawag dito ng budget sa flood control issue. So, eto na nga, no. Dito naman ho tayo. Speaking of, asan na yan? Speaking of Nepo babies. So, eto basahin muna natin yung title para hindi tayo ma-fake news. Cloudin ko may kaso na at Nepo babies damay sa mga contractors. Eto na. Eto na ba ang karma? Naku po, so panoorin natin to ha. Good news para sa mga netizens, sa mga Pilipino, sa mga naapektuhan ng baha, sa mga galit. Pero isa sa pinagtataka ko, hindi naman po sa panglalait. At nakikita ko din sa comment section ng mga netizen, may mga tanong doon na ang yayaman nyo pero bakit hindi kayo magaganda? Sorry hindi po ako lalait. May nababasa po ako dyan. Ngayon, baka siguro hindi na nila kailangan magpa-retoke kasi bilyonarya. Marami na magkakagusto sa kanila mga gwapo. Nagalit sa mga anak ng mga contractors at ng mga kongresista dahil ang mga Nepo babies pwede daw kasuhan. Madadamay sila sa pangungurakot ng kanilang mga ama at ina na politiko at kanilang mga ama at ina na contractors. Pwede yun Ayon kasi kay Attorney Bernie. Hindi, eto pwede yun Alam mo kung bakit? Katulad na lang yan, di ba? May magnanakaw. Halimbawa, cellphone. Yan, di ba? Ganda ng sticker ko dyan, no? Isang cellphone nakaw. Binili ko. Di ba may kaso din ako? So, sa kanila, pwede rin yun. Yung pera na ninakaw, pinanggastos mo, kasama ka dyan. At eto nga yung sabi ng attorney. So, pakinggan natin. Ang mga anak ng mga corrupt contractors ay pwede ding kasuhan. Ang mga Nepo babies at mga Disney princesses na siyang gumagamit ng taxpayers' money na kanilang pinambibili ng kanilang mga mamahaling gamit, mga luxury brands at kung ano-ano pa
ay criminally liable sila. Unang-una sa listahan ang money laundering under Republic Act 9160 na may kalakip na imprisonment up to 14 years kung ginamit nila ang perang galing sa nakaw or pangungurakot to buy their luxury bags, sports cars, houses, Ayan naman condos, pala eh. and international travel. O ayan naman pala, may ano pala talaga, may batas pala tayo dyan. Ay nako, delikado kayo dyan. Pwede mo itong i-consider bilang isang money laundering dahil unang-una, dahil ang pera ay galing sa isang unlawful activity, gaya ng halimbawa sa flood control projects. Ikalawa ay dineposito. Saka parang ano din to katulad nung yung sinabi ni Chairman George Garcia ng COMELEC. Namimiss ko yung reaction ni Attorney Respicio, ganun magsalita, parang hyper, no? 'Di ba? Sinisilip nila yung mga politiko, lalo na si Chis Escudero, na di umano'y may isang kontraktor na pinangalanan ni Marcos Jr. At etong kontraktor na to ay nag-donate or nagbigay donasyon para sa pangangampanya ni Senate President Chis Escudero nung 2022 election, kung di ako nagkakamali. At ay nga yung sinisilip ngayon. So parang ganito din pala to. No, na syempre, unang-una galing sa gobyerno yan, ng pera. Yung mga pinagbibili ng mga bag nito, mga Nepo babies, galing din, kung sakaling mapatunayan na galing nga sa flood control budget, yung pera ng mga pinagbibili ng mga mamahaling kotse, bag, relo, nito mga Nepo babies, ay pwede talaga rin pala silang kasuhan. Maganda to. Sa mga bank accounts. Ikatlo, alam nila na ito ay ill-gotten wealth. Pangalawang kaso ay ang tax evasion. Kung ang mga Nepo babies ay wala namang sariling income. Yan na. Sudden, meron siya bigla. Ayan na nga sinasabi ko. Ayan na yung sinasabi ko. Wala talaga silang sariling income. Sports cars, mansions, at hindi siya nagbabayad ng tamang buwis, then pasok ito sa tax evasion. Patay. At ang iba pang ikakaso sa mga Nepo Dami babies, pala. abangan sa buong video. Samantala'y nagbigay naman ng komento at reaksyon si Crisetio na bakit ang mga anak na contractors, Nepo babies, identifying the true Papanoorin natin yung video ni Attorney. criminals. Panoorin natin ang buong video. Ang mga anak ba ng mga corrupt contractors na yumaman dahil sa mga ghost projects, pwede din ba silang makasuhan? Yes, yung mga Nepo babies and mga Disney princesses who are using taxpayers' money to fund their crazy rich lifestyle, they may be held criminally liable. Okay. As for money laundering under RA 9160 with an imprisonment of up to 14 years. Kung ginamit nila ang perang galing sa nakaw or pangungurakot to buy their luxury bags, sports cars, houses, condos, and international travels, this may be considered as money laundering because Wait lang tingnan natin maigi. Attorney Bernice i-search natin syempre baka mamaya. Ako kasi dati na fake news ako ng isang attorney. Ito sige, i-ano muna natin i-search natin. ATT, anong pangalan niya? Bernice. So, Bernice Bernice. Okay. Tingnan natin. Okay. Tingnan natin, not now, okay? Tingnan natin kung siya to. Siya ba to? Okay. Okay, parang hindi naman siya. Attorney ba to? Bernice ba? Tama naman. Tingnan natin Ay, oo nga. Attorney nga. Hindi kasi ganito. Dati kasi may isang vlogger. Ngayon, loyalista vlogger na siya. Itatago natin siya sa pangalan na Arn aka Mike Abe. Ayan. Yang tao na kasi yan, dati kasi magkakasama kami sa isang community. May kwento ko lang, saglit lang, magbigyan nyo lang, kadyot. Magkakasama kami dati sa isang community. Basta charity yun, charity. Ngayon, etong vlogger na to na si Arn, si Eddie Wow. Yung hindi binigyan yung nanghingi siya ng 10 million kay pastor tapos hindi siya napagbigyan na yun, siya, kumampi siya sa kay Marcos at binabanatan niya na si pastor ngayon. Dati, ang pakilala kasi sa amin yan dati is attorney Mike Abe.
Ganun ang pakilala niyan. May nabuo pa nga sila dati na na foundation. Ewan ko na lang. Alam ko, milyon din ang i-donate na mga OFW doon sa foundation na yun. Pero hanggang ngayon, parang wala naman nata silang napala doon. So by the way, kalimutan na natin yan. Kaya ako, naniniguro ako kasi may trauma na ako sa mga nagsasabing attorney ako. Titingnan natin na maigi. So, eto, legit po na attorney. So, sa madaling salita, yung batas na sinasabi niya ay totoo. So tuloy natin. Number 1, the dirty money comes from an unlawful activity, like for example, stealing from a flood control project. Okay. Number 2, they converted, used, or disguised the money by depositing it in a bank account or buying properties, land, and whatnot. Third, they know this money is ill-gotten. To prove na may knowledge ang isang nepo baby na yung perang ini-enjoy niya is actually ill-gotten wealth, you can use as evidence yung ill-gotten wealth, ano yan? Yan ang pinakamalaking kaso ng mga Marcos. Oo, hindi natin makakalimutan yan, ha? Nasa book of record po yan. Hindi, totoo. Nasa book of record po yung kaso ni Imelda Marcos, ng nanay ni Marcos Jr. No, nasa ano po yan? Nasa book of record dahil yan po ang napatunayang pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng history ng Pilipinas. Hindi lang Pilipinas, kundi buong mundo. Ha? very lavish lifestyle nila as posted on their social media accounts. Kung very clear naman sa lifestyle nila na hindi ito commensurate or hindi ito reasonable dun sa possible income ng isang contractor, then clearly this is unexplained wealth, then the Nepo baby is completely aware that the money that they are enjoying comes from illegal sources. Fakta, illegal sources. Pag etong pera na to, ang pinambili mo dyan sa mga kagamitan na mamahalin o kahit hindi pa mamahalin, basta ito ay galing sa illegal or proseso ng illegal, yung nakuha mong pera na yan, may kaso, may kaukulang parusa at may kaukulang batas na dapat ay iparusa sa iyan. Eh nako, kabado na mga Nepo baby. Bagay, mayayaman naman eh. Katwiran ng mga yan, si Daddy ang bahala sa akin. Si Tito ang bahala sa akin. Babayaran lang namin ng mga attorney. Babayaran lang namin ng mga judge. Babayaran lang namin sila. Abuswelto kami. Pupunta lang kami ng Hong Kong. Punta lang kami ng Japan. Pupunta kami ng ibang bansa para hindi kami makulong. Si Tito, nandiyan si Tito, si Tito, si Tito, si Uncle, Uncle. Oh, yan yung mga katwiran ng mga yan. Kaya malakas din, alam nyo, malakas din loob ng mga yan kasi nga bilyonaryo, ba? May kapit si Tito sa ganito, congressman si Tito, si contractor na tito ko, kakilala niyo yung congressman, malakas kapit niya doon, diba? So wala yan. Talagang hindi yan nila dama. Oo. Kaya kung ako tatanungin nyo na makakasuhan, kahit kasuhan nyo yung mga hindi matatakot yan. Oo, totoo lang. Dito tayo sa panglalaglag ni, ito pala, ano natin muna to ha. I-flex na rin natin to. Itong bagong DPWH Secretary, panoorin. Pinagbibitiw ni bagong Public Works Secretary Vince Dizon ang lahat ng opisyal ng DPWH hanggang sa mga district engineer. Gusto ninyang habang buhay nang i-blacklist ang mga contractor na mapapatunayang sangkot sa ghost o substandard na proyekto. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ilang oras pa lamang matapos manumpa, ipinag-utos agad ni bagong Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang pagpapabitiw sa lahat ng opisyal ng kagawaran mula sa mga undersecretary hanggang sa... Wala akong masyadong alam dito kay Vince Dizon pero i-comment nyo na lang dyan kung anong record nito. Mga district engineer sa bansa. Alinsunod na rin daw sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Lahat sila sasailalim daw sa pagsusuri. Sabi niya, linisin ang DPWH. At ito po ang simula. Hindi po magkakaroon ng ganitong klaseng mga proyekto kung walang kakuntsaba sa loob ng DPWH. Tama. Inababago rin ni Dizon ang kalakaran sa pag-blacklist sa mga tiwaling kontraktor. Kung dati natatanggal din sa pagkaka-blacklist ang isang kontraktor makalipas ang ilang taon, ang gusto ni Dizon, habang buhay na silang banned sa pagkuha ng mga proyekto sa gobyerno. Kapag ang isang project ng isang kontraktor ay ghost,
o napatunayang substandard. Wala na po itong proseso, wala nang investigasyon, automatic po blacklisted for life ang contractor na yan. At syempre, may kaakibat din pong kaso yan. Kinausap na rin ni Dizon si Trade and Industry Secretary Cristina Roque para sa malawakang revamp sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB na nasa ilalim ng DTI. Nauna nang ibinunyag ni Senador Panfilo Lacson ang tinawag niyang conflict of interest kung saan mismo mga taga-PCAB na nagbibigay ng lisensya ang sila rin mismo mga kontraktor na nakikinabang sa mga proyekto sa gobyerno. May alegasyon din na pangingikil sa pagbibigay ng lisensya. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kanina, sabi ni PCAB Chairman Pericles Dakay, wala siyang government projects. Nagsasagawa na rin daw sila ng investigasyon ukol sa mga opisyal na nauugnay sa ilang government projects. Pero nagsasagawa na rin ng investigasyon ng Construction Industry Authority of the Philippines sa contractor licensing system ng PCAB sa mga sinasabing anomalya at kumuha ng third-party watchdog para magsagawa ng review. Aminado si Dizon, hindi magiging madali ang atas sa linisin ng DPWH, pero nangako siyang gagawin ng lahat para may agarang masampulan at maparusahan ang lahat ng sangkot sa malalim at malawak na katiwalian sa mga flood control projects. Itinalagang bagong kalihim ng DPWH si Dizon matapos magbitiw si dating Secretary Manuel Bonoan. Sec, anong punto? Bakit ka nag-resign? Nung nakaraan, sabi mo naman hindi ka mag-resign. So asahan natin si Dizon, no? Bago tayo magkomento sa kanya, Secretary DPWH sa Dizon, sana tuto pa rin mo ang mga sinabi mo. Dahil pag sa oras na hindi tinupad yan, na ba? Araw-arawin ka namin! So panoorin natin naman tong komento ni Bunuan. Well, I think it's been lingering na dito clamor, and I think for accountability and to give the President a fresh yung pa mapurso lahat yung institutional reform that he would like to do. I think it would be better for me to for somebody else to take over, fresh start. Bago siya umalis, sabi ni Bonoan, meron na raw silang natuklas sa mga ghost projects. Meron na rin kaming natutuklasan, but I think Ngayon, umalis ka na. Pero mamaya, sige, total, nilaglag ka na ni Marcos, di saluhin mo lahat yan. Leave it to Secretary Vince. I'll transfer the documents to Secretary Vince Dizon anytime na makapag-usap na kami. Matapos namang italaga si Dizon sa DPWH, inihahanda na rin daw ni Pangulong Marcos ang isang kautosang bubuo ng isang independent commission na mag-iimbestiga at magpapanagot sa mga sangkot sa maanumalya mga flood control projects. The independent commission will be Magana naman yung mukha mo. Mawala ka na naman tulog na ilang araw. investigative arm. So that they will continue to investigate whatever information is received. It will be sent to them. They will investigate it, and they will make recommendations as to how to proceed. Whether kasuhan itong mga ito or ombudsman o dalhin sa DOJ, whatever it is. But they will recommend to the executive what to do with certain parties who have been found to be part of all of this corruption that's been going on, not only in flood control but all of the works of the workings within DPWH. Wala pang pinapangalanan kung sino ang mamumuno at mga bubuo ng komisyon. Pero may mga investigador, mga abogado, mga justice at prosecutor na susuri sa mga impormasyon at ebidensya at bubuo ng rekomendasyon para panagutin ang mga sangkot. Nung nakala ko ba okay na? Papanagutin na ngayon, may mag-iimbestiga na naman. Utangin na yan, puro na lang investigasyon. Hindi na tayo natapos-tapos sa investigasyon kung sila damit sa corruption. Obvious na nga eh. Nak ng teteng na yan. Ito, basahin natin. Asan na yan? Ex-DPWH Secretary Bunuan inako ang pananagutan sa umano'y anomaliyang sa flood control project
Panoorin natin. We are putting together the EO that will create the independent commission. The independent commission will be the investigative arm so that they will continue to investigate whatever information is received. Maglalabas ng executive order si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pagtatatag ng independent commission na mag-iimbestiga sa mga katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Tangina, magtatatag na naman. So ibig sabihin, hindi mo pinapaniwalaan ang sarili mo? Pumunta ka doon, nakita mo yung mga project sira-sira. Yung iba nga, ghost. Hindi ka pa rin makapaniwala, tapos ngayon magtatatag ka ulit ng panibagong investigation. Tapos kapag natapos na naman yung investigation na yun, magtatatag ka ulit ng panibago. Anak ng teteng, puro na lang ngayon pag-iimbestiga. Wala naman nananagot. Partikular na ang flood control projects. Ayon kay Pangulong Marcos, nasa 5 hanggang 7 miyembro ang bubuo sa naturang independent body. Kakailanganin anya ang tulong ng mga eksperto sa batas, partikular na ng mga justice at prosecutors. We need forensic investigators. We need, of course, lawyers, justices, prosecutors who will look at the evidence and look at the information that we have, and they will put together that information and make the recommendation to either DOH or the Ombudsman, depending on who is found to be liable for some of these nefarious activities. Wala pang detalye kung sino ang mamumuno sa komisyon. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan mabusising mabuti ang mga ipinatutupad na proyekto ng pamahalaan. Kahit mismo sa 2026 National Expenditure Program ay may naisingit pa umanong mga questionable proyekto. Okay. Kasi unfortunately, the more we look, the more we find. Kahit sa 2026 budget, marami pa rin siningit. So, talagang hindi lang dapat di sa 2026 2022, 2023, tsaka 2024. Meron din yan doon. It really needs to be cleaned out properly. Tinanggap na rin ni PBBM ang resignation ni Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan sa gitna ng issue sa flood control projects. Ayon sa Pangulo, inako ng kalihim ang pananagutan sa issue. The reason, I think it was Secretary Bonoan who said that he took responsibility because it was under all of these things happened, all of these problems happened under his watch. So, under the principle of command responsibility, he felt that he should leave his post. Pinili naman ni PBB. No, ayan na, liwaliwanag. Si Bunuan na nga mismo nagsabi, Bongbong Marcos, na may nadiskubre na nga daw sila na ghost project. So, ba't ayaw mo pa rin panagutin? Anak ng titing naman, no, ginagawa nyo baka bintanga kayo. Si Bunuan na nga mismo nagsabi, anak ng titing, hindi naman no sa pagmamadali, pero obvious na kasi, nagkaroon na siya, nagsagawa na siya ng sarili niyang investigation, pumunta na siya na kung saan-saan, di ba? So, yung pinuntahan niyang mga lugar na sabi niya nga, galit nga siya. I'm angry. Andun ka na eh. Alam mo naman kung sino yung contractor doon. Presidente ka, wala kang alam, tanga ka ba? Yung contractor doon, kilala mo. Alam mo. Hindi kasuhan mo. Ganun. Anak ng teteng. Ipapaubaya pa daw sa ombudsman sa ganito ganyan. Anak ng teteng. Pa-imbestigahan. Pero putangin na kung halimbawa, yung mga contractor, apelido niyan, Duterte, kinasuhan mo na agad. Baka pinadala mo pa sa dahig yan. So ayun mga banateros, mga kabiyaya, anong masasabi nyo ho dito mga Nepo babies kakasuhan? Uy, bakit ganun dapat? Yan. At eto, Marcos Jr. tuluyan ng nilaglag si Mr. Bunuan. At anong may komento nyo ho dito sa
usapan ng flood control. Kayo ba ay naiinip pa rin dahil hanggang ngayon wala pa rin pong napapanagot sa isyong budget ng flood control? So i-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, ating babasahin yan. At siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.